Alright, good morning, JC of Alpha Adventure. So I am doing some final testing and calibration dito sa incubator na to, na ang capacity. By the way, what you're seeing right now is yung setter. Ang capacity ng setter na to ay 1080 eggs. So isang box lang yan, dalawang pintuan. On the left side 10 trays, on the right side 10 trays. Each tray can hold 54 eggs. So 540 plus 540 is equal to 1080 eggs. So ito yung built-in candler. Sakto yung isang buong tray dyan. Kita ko lang. Para hindi na per egg ang pagkakandling natin, mas mabilis na yung candling natin. Ayan nakasukat yan dyan. So ilagay mo lang yung itlog dyan. So of course preferably kailangan nasa medyo madilim na lugar itong setter mo, dahil kung nasa open siya, nasa open area ka, kagaya ngayon dito kung saan ako nagvi-video, kahit na spotlight yan, baka hindi mo rin masilip ng maayos, unlike yung sa mga puting itlog, ayun mas mabilis mong maaaninagan kung fertilized o hindi. Kapag ka mga brown eggs, ito ng Rhode Island Red, Black Australorp, yung mga blue egger na mga manok natin dyan, kailangan medyo mas madilim na lugar. So kung dati doon sa kakandling natin na 1 egg at a time, mantakin ninyo kung 1 egg at a time ito, tapos may higit 1,000 to. Baka mamaya kung ang budget mo dun 20 seconds halimbawa kada itlog or 10 seconds, isipin mo gaano kakatagal dyan, naubos oras mo. So kung one egg tray at a time ang pagkakandle natin, di mas magaling, mas maganda, mas mabilis. Kahit mag-isa ka lang sa 1,000 itlog, kaya 20 times mo lang naman ilalabas yung mga egg trays dyan, ipapatong dito, tapos tapos napakadali lang na kunin at ibalik yung mga egg trays. Kahit isang kamay lang gamitin mo dito, pero I suggest 2 kamay gamitin nyo, walang lamang itlog kaya okay na isang kamay lang. Hindi mahirap na hugutin at ibalik yung egg trays, Ayan. So nakasukat pati itong dimensions na yan, ayan siya. Yung ring metal yung gamit ko dito para mas mabilis niyang mapainit ang incubator natin. Ayan. So hindi kailangan maglagay na ng tubig dito. That's another improvement na nagawa ko dito sa 1080 na capacity ng setter. Hindi na kailangan ng tubig, maliban na lang kung sobrang baba ng humidity sa lugar ninyo. Halimbawa, dito kasi sa amin sa Tarlac, yung humidity dito nasa 50 to 55. So hindi ko na kailangan maglagay ng tubig sa area namin. At chinek ko rin yung humidity sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ganun din. 50, 55, minsan may 60, 65, ganyan, At the most, kagabi, nung nag-check ako ulit, mataas ang humidity dito sa amin dahil umulan nga. At nandito pa sa open area itong mga kahon, incubator. So medyo mataas ang humidity kagabi. Pagka ganun, ang gawin natin, magbabawas tayo ng humidity. Hindi tayo magdadagdag ng tubig. Pag dinagdagan mo na ng tubig na naman yan, mataas na nga ang humidity, dinagdagan mo pa, anong mangyayari?
E di tataas lalo yung humidity. Dinagdagan mo problema pagka ganun. So, anong remedyo doon? Maglalagay ka ng uling. Saan ilalagay? Sa ilalim. Ilalim. Lalagay ka ng uling. Parang sa ano lang yan, sa sasakyan natin. Kapag ka ma-moist, ilalagay tayo ng uling sa sulok-sulok. Ano? Ganon din sa incubator para mabawasan yung humidity. Nagbi-blink siyang ganyan kasi hindi pa niya nai-hit yung target niya, 37.8, no? Ayan. Okay, binuksan ko siyempre kanina nung pinapakita ko yung candler, built-in candler. Ito free of charge na to. Basta ganito kalaking incubator. I'm not going to charge you anymore for the sa candler. Pwede ko rin naman gawing hiwalay ito no? Pero since libre naman ito, para hindi ganun kalaking resources ang madadagdag, ginawa ko na lang na built-in. Pero pwedeng hiwalay. Kung ako tatanungin, mas maganda. Kung ako ang buyer, mas maganda, built-in o yung hiwalay? Built-in na lang. Baka mamaya ma-misplace ko pa yung kung nakahiwalay siya. At least ito, walang misplaced issue. Bago mo misplace ito, ma-misplace mo na muna yung buong incubator mo. Built-in kasi. Okay? So, titigil din sa pagbiblink yan kapag na-hit na niya yung 37.8 na target. Ito 65 para sa setter. No? Kung merong may discrepancy na 1, 2, 3, or 5 lang sa humidity natin, that's negligible. Ibig sabihin ng negligible, pwede mong i-ignore. No? Kung mga 5 points lang ang discrepancy, no? Kung mag 60 man yan, or 6 or 70, negligible yon. Basta wag lang 10 points ang discrepancy, no? Ayan, mahihit din niya yan, tumataas naman na okay? Ayan, itong switch na to, power yan, pag i-on mo lang, on and off lang naman yan no? Ito naman, itong pangalawang switch dito para yan dun sa spotlight. Ayan, nakasindi na, no? Ayan. Okay. So, dalawa lang naman ang switch niyan, on and off. Tapos kung naglagay na ako ng fuse para mas safe tayo. Ngayon, mayroon akong extra fuse na nilagay dito. Extra po, teka, unlock lang natin para makita nyo. Ayan, naka-plastic. Ayan, naka-plastic na yan. Ayan, okay. So may extra fuse kayo dyan. Ayan, pwedeng punasan ng salamin kung madumi na. Madudumi lang naman yan kapag binubuksan, no? Pero yung kung nakabukas siya, natural, papasok ang alikabok, no? So for maintenance, pag gusto nyo punasan, madali. May lock naman dito. Double lock yan. Ganun lang. Tapos itong dalawa din ang lock niya dito sa taas tsaka dun sa baba para safe yung ating mga eggs. Okay, ngayon paano natin ibabalanse ang mga egg trays? Kasi nagcha-change ng position itong mga egg trays na to every 2 hours, no? Every 2 hours. So ito magle-left or mag-i-incline siya doon sa right, but sa left pala, no, magaganyan from this level pantay, maggaganyan yan. Yung sa kabila naman baliktad, from ganyan maggaganon siya, no? So para hindi sila same position. Wala namang problema kung pares ang galaw nila, pero mas nagagandahan lang ako doon sa opposite yung galaw nila no? Nakasynchronize naman na yun, automatic incubator nga ito. So wala na kayong kakalikutin dito, puro on and off na lang kayo sa mga power dyan, wala nang gagalawin, naka-calibrate na ito. Ayan. So
Papaano kapag kakandel ka? So, kailangan balance yung mga egg trays, di ba? Hindi naman po pwedeng huhugutin mo yung egg tray na nakaganyan yan. Tatama doon sa bakal. So, anong pipindutin dito para may balance yung mga yan? So, ganito lang. Pipindutin mo itong up. Up or down. No? Press and hold. Hindi lang isang pindot. Press and hold. Gagalaw naman yan eh. Yan. Gagalaw na. Okay. So, ganun din sa kabila. Ayan. So, next. Babalik natin sa balanse. O, i-press natin yung down. Press and hold. O, ayan. Bumabalik na sa dati. Kapag nakuha nyo na yung position na gusto ninyo, yung desired position, di bitawan nyo na yung pagkaka-hold dun sa button. Ayan. Ganun lang. Diba? So, ang pipindutin lang talaga dyan, power ng buong incubator, tapos power ng spotlight. Pag magka-candle ka, naturalmente hindi mo i-on yan kung wala kang kakandle, sayang kuryente. Itong up and down na to, press and hold mo lang yan para pag nagbabalansi ka ng posisyon ng mga egg trays, up and down, press and hold ha, hindi lang siya press. Tapos itong lamp, para saan yan? Naglagay ako ng LED bulb sa loob para syempre pag gusto mong maliwanagan yung mga eggs, ayan, may ilaw, no? Ayan, may ilaw, nakikita nyo, yan, ilaw, no? So ito yun. Pipindutin ko ulit yan, mamamatay yung ilaw. Ayan, ganun lang kasimple. So bilangin natin ha, ilan ba yung pinipindot dito? Power ng buong incubator, 1. Sa spotlight, candler, 2. Up and down, kapag magbabalance lang tayo ng egg trays. Maglilinisin, halimbawa, or magka-candle tayo. So, 3 and 4. Tapos, itong lamp, pagsisindihin lang natin yung ilaw sa loob. Yun lang. The rest, wag nyo na pakialaman itong set kasi baka mamaya mabago nyo. Imbes na gumalaw siya every 2 hours, baka gagalaw every 2 minutes. Yun lang. Tapos ito naman yung ano natin. Ito yung kapares niya na hatcher. Ayan. Nakaset na rin yan. Wala na kayong gagalawin dito. No? Dalawang pipindutin na lang yan. On and off. No? Ito ilaw. Ayan. Hindi ang ilaw. Okay, saan yung ilaw? Ayun, sa side. Ayan. So, pipindutin ko ulit. Ito. Ibababa ko yan, mamamatay yung ilaw syempre. Ayun. Okay? So, mas madali. No? Binawasan ko yung mga pinipindot-pindot. Ganun lang kasimple po ang paggamit nitong mga automatic egg incubators ni Alpha Adventure. Ayan. Antabayanan nyo, malay natin sa mga darating na panahon. Ito, napabilis ko yung efficiency, yung oras no, sa pagkakandel by 94.44%. Na-improve ko by 94.44%. Kasi kung flashlight ng cellphone ang gamit, tapos 1080x yan, good luck sa'yo. Tapos mag-isa ka lang, good luck sa'yo. Ngayon, napabilis natin yan. No? Isang buong tray na ang masisilip. In the future, ang tabayanan natin, baka makahanap ako ng paraan na kung saan ang pagkakandel ay yung one time, big time, literal. Kasi lahat ng nakapasok na itlog dyan, makakandel na natin na minsanan. So, tabayanan lang natin ang mga developments. No? Papabilisin natin yung mga processes natin, gagamitan natin ng modern technology. At hopefully, makahanap ako ng hindi ganun kagastos na paraan para yung kuryente ay hindi na nakasaksak ng ganyan. Sana matuklasan ko, magagawa ako ng murang pamamaraan na kung saan ang power source ay renewable energy na. Green energy na tayo noon, no? Wala ka ng problema sa kuryente. Mabilis pa yung pagkakandel mo. So, tabayan lang natin, pero dito pa lang big improvement na itong, well, para sa akin, no, bilang hindi naman talaga pinag-aralan ang agriculture or farming, wala akong formal education, wala akong diploma sa ganyan, pero yung makaimbento ka ng mga ganitong bagay,
big achievement na relatibo sa experience ko, ano. Ayan. So, yan lang. Kung gusto nyong bumili ng incubator ni Alpha Adventure, kasi kami, hindi lang kami, modesty aside, hindi lang kami fabricator, may hatchery pa rin kami, no. So, lahat ng technology na ina-apply sa mga yan, ibig sabihin, ginamit na namin ng matagal bago namin ginawang available para sa inyo. So, tried and tested ang technology. Ibig sabihin, hindi ko kayo ginagawang guinea pig. Hindi yung, try ko nga ito, spotlight tayo ganyan, tingnan natin kung effective sa kanila. Hindi, matagal na ho namin ginagawa yan. Ginamit yan, yung technology yan, bago po pina-apply sa mga incubator. Okay? Now, mayroon akong ibang mga video sa YouTube kung ano-ano yung mga ceremonies na ginagawa ko, pagde-disinfect, paglilinis, before and after gamitin ng incubator. Panoorin na lang ho ninyo iyon. Okay? Ayan. So, nasa link ng video na to yung nasa description ng video na to yung link kung saan kayo makakabili ng incubator ni Alpha Adventure. Ayan. Ito pala, meron akong nilagay na tray, no? Kung kinakailangan yung maglagay ng tawag ito, tubig. Ayan. Meron pa siyang blower doon. Ayan, malaki na yan. Ayan. Don't ask me kung po pwede ba itlog ng ostrich. Hindi ho po pwede itlog ng ostrich dito. Pero pwede kami gumawa ng para sa itlog ng ostrich. Mag-request lang kayo. O kung gusto nyo ng incubator para sa mga premature nyo na kambing, tupa, pwede din. LED lang yung ilaw na yan. Mahina lang to. Mahina lang sa kuryente. Hindi naman gagana ng 24 oras itong heater, itong pampainit ng hatcher at saka ng setter. Bakit? Automatic nga kapag nahihit na niya yung tignan nyo, hindi na nagbi-blink, di ba? Ibig sabihin nakuha na niya yung target niya. Pag nakuha na niya ganyan, mamamatay na yung niya, heater niya, hindi na iikot yun, hindi na magpapainit yun. So hindi 24 oras na literal na gumagana yun. Okay? Siya. May demo ko na lahat. Maintenance nito, madali na lang din. Ayan, may mga tayo dyan, pwedeng buksan itong top nito. Hindi ko na ipapakita kasi doon sa mga nagdaang mga video, sige na, pakita ko na rin. Sa mga nagdaang video kasi pinakita ko na rin naman nito. Wala namang pagkakaiba. Maliban na lang sa size. Again, ang capacity po ng Paris na to ay madikit. Madikit dahil sa pintura. Doon. Lang natin na ibibitawan ko lang ang cellphone saglit. Ito muna. Okay, so ito yan. Ito loob niyan. Okay, ganyan lang yan. Madikit lang siya kasi bago yung pintura. Ganda na yung ganon kasi pruweba yun na bagong gawa at hindi bagong stock. Tama, hindi po kami nag-i-stock ng incubator. Kapag may order, doon namin gagawin para hindi luma ang pintura, hindi agiw-agiw sa loob. No? So bago gamitin ho yan, mag-disinfect pa rin. Dahil galing ho sa amin yan.
Although hindi naman namin dinumihan ho yan, mas magandang i-disinfect po ninyo. Meron akong separadong video sa YouTube kung paano mag-disinfect. Either gumamit kayo ng mga disinfecting solutions na nabibili sa poultry store or yung vinegar solution. Meron akong video para dun din. Hanapin nyo lang dyan sa YouTube channel. Right, so this has been JC De Guzman of Alpha Adventure.